Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na namang basic drawing exercises ang i-discuss natin sa video natin ito. Ito po yung gripo na merong mga sukat. Gagawin po natin yan step by step. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin itong drawing exercises natin mga boss. Umpisahan natin dito sa pihitan sa may bandang taas. Ang sukat nito mga boss 140mm by 20mm. Tapos meron siyang circle na radius is 20mm. So ang gagawin natin, magsi-circle tayo rito. Tapos ilagay nating radius mga boss 20. Ayan Pagkatapos ito namang pihitan mga boss sa rectangle yan. Ang sukat niyan ay 140 by 20, maglalagay lang ako ng line sa gitna. Tapos i-move ko from midpoint to center, So, na-discuss naman natin yung mga command na yan, move, Tapos, erase ko ito. Maglaline ako rito. Pagkatapos niyan yung rectangle, i-explode natin. Na-discuss din natin yung command na explode mga boss, i-erase ko ito. Tapos, trim na lang, So, ito na yung pihitan mga boss, So, mag-dimension tayo. Ito, 140 at saka 20. So, dapat tumama yan. So, ayan, Tapos, yun namang circle, mga boss, dapat ang radius niyan is 20. Ayan. So, ibig sabihin, tama yung unang step na ginawa nating drawing, mga boss, Ang susunod naman, itong neck, Itong leeg. So, ibig sabihin yan, maglaline tayo magmula rito hanggang doon sa baba ng rectangle na yan ay 80, So, magline tayo rito. Sundan lang natin yung distance, 80mm, Ayan. Tapos, ang rectangle dito is 60 by 20, ayan, So, rectangle na naman tayo. Ang dimension ay 60 by 20. Ito yon, Magmo-move tayo. Hahawakan natin, dito sa may bandang baba. Papunta dun sa endpoint ng line na yon, Ayan. Para ma-check natin na tama, yung distance. Meron naman tayong dimension from midpoint nito hanggang dun sa baba ng rectangle na yon. Dapat 80 yan, So, tumama naman, So, yung dimension is 80. Ayan, Ngayon ititrim natin ito. Para magawa yung neck, mag-offset tayo ng 10, kabilaan. 10 dito, 10 dito. So magiging 20 'yon, Erase na natin ito. Tapos trim natin, So kung dimension natin dapat 20 ito. So, ibig sabihin mga boss, tama yung pinanggagawa natin dito, So, ang dimension natin dito is 60 dapat ito. Ang dimension naman ito ay 20. So, tama na naman tayo, Ang susunod, gagawa na naman tayo ng rectangle na 80mm by 20mm, So, rectangle na naman. Dito, dimension niya is 80mm. 20mm yung Y, Click. Saka na natin na i-move mga boss, From midpoint to midpoint naman ito. Ayun, So, explode na natin para yung isang side ma-erase, Ayun. So, ang dimension niyan mga boss para ma-check natin kung tama, Mas maganda yung nilalagyan natin ng dimension para nakikita natin kung tumatama yung ginagawa natin, So, mali yung location ng dimension natin sa endpoint dapat, Ayan, Pag nagkamali yung dimension mga boss, location lang naman, i-dimension nyo uli,
So ngayon na tama na tayo sa may bandang itaas mga boss, no? Ang susunod na gagawin natin, ito namang center line, no? Mag-line tayo rito sa may bandang gitna ng gripo. Ito yon, no? I-match properties ko na lang para parehas dito, no? Importante itong center line na ito mga boss, no? Tapos magmula naman dito sa ilalim na rectangle na maliit na yon, meron siyang distance sa center line na 100 mm, no? So ibig sabihin magla-line tayo rito. At itong line na ito, i-move natin siya ng 100 mm, no? Ayun. So ibig sabihin ito magiging center line din ito mga boss, no? So match properties na rin natin. Ang model ito yung igagaya. Na-discuss ko naman lahat yan mga boss, ha? Nung mga previous video natin, yung mga command na yan, no? Lahat ng diniscuss kong command dito, ginagawa natin ay na-discuss yan dun sa mga previous video natin, no? So, ito, ang distance nito mga boss, dapat 100, no? So, dito pala tayo mag-uumpisa, no? Dito sa ilalim, hanggang dito, dapat 100 yan. So, ibig sabihin, tumama na naman tayo, no? Dun sa paglagay ng center line, no? So, ngayon, ang gagawin natin, ang susunod na gagawin natin, itong portion na ito mga boss, no? So, meron siyang 60. So, ibig sabihin, 30 dito yung offset, no? So, offset tayo ng 30 sa taas, 30 sa baba. Ayan, no? Tapos, offset na naman tayo ng 40 sa taas, 40 sa baba kasi 80 ito, no? So 40 dito, 40 sa baba, no? Ayan. So ang gagawin natin ito, gagawin na nating line yan, match properties tayo, model ito yung guide natin, no? So ayan yan, no? So ngayon ang gagawin natin, mag-offset naman tayo rito ng 150 at saka 20, no? So offset 150. Tapos, offset tayo ng 20, no? 20 mm, no? Ayun. So, ito, magiging line na rin ito, no? Ayun. So, ang gawin natin para hindi sagabal ito, i-move natin, no? So, para hindi sagabal. Minsan kasi ang nangyayari, sagabal yung mga dimension na yan. I-stretch na lang natin, no? So, na-discuss naman natin yung mga command na i-stretch, no? Ayun. So, ang gawin natin ngayon para, iti-trim na lang natin, no? Meron naman tayong trim command na na-discuss dati. Ito, iti-trim natin ito. Tapos, yung mga hindi kailangang line, no? Aalisin na natin. Ayun, no? Aalisin din ito. Tapos, ito, i-erase din. Ngayon, importante mga boss, magda-dimension tayo para ma-check natin kung tama, no? So, ito, lalabas ito na dapat 60 ito. So, tama na naman. Ito naman nandito, lalabas ito, dapat 80 ito. So, tumatama tayo mga boss. Ayan, nakikita naman natin na hindi pa tayo nagkakamali, no? Sa may banda rito. So, ngayon ang gagawin natin mga boss, ititrim din pala natin ito, no? Ito. So, trim command na lang naman yan. Tapos, pagdating dito mga boss, no, ang gagawin natin na ipipilay natin ito. Ang pilay radius naman yan, ayun, no, 50 mm, no? So, pilay, ang radius, ilagay natin, 50. Ito. So, na-discuss naman natin yung pagpilay na yan mga boss, ha? Ayun, no? So, ang dimension yan, kung i-dimension natin, ang radius niyan ay 50, no? So, ayun. So, tumama na naman tayo ron, no? Ngayon na ito, ang gagawin natin para hindi tayo malito, ito guideline ito mga boss, dapat itong line na ito hanggang doon extension yan, no? So ngayon ang gagawin natin, dito sa may bandang baba, kung napansin natin, lagyan na rin natin ng dimension to para ma-check natin kung tama, no? So magmula rito sa center line hanggang dito, dapat 150 yan, no?
So nakalagay dito sa plano 150, tapos yung dimension magmula rito hanggang doon dapat 20 yan. So tumama na naman siya, no? Ngayon kung titingnan natin, ito meron siyang circle dito na ang radius is 30 mm. Magsi-circle tayo rito. Ang radius is 30, no? Ayun, so magti-trim tayo. Putulin ito, ito, putol na rin. Ito, sa gabal na ito, hindi na kailangan ito. Tapos pili tayo, ang radius ay nakalagay dito is 20. Ayan, no? Ito yan, no? So, para sigurado, lagyan natin siya ng dimension, no? So, yan ang maganda pag lagi tayo maglalagay na ng dimension para ma-check natin kung tama ba o mali yung ginagawa natin. So, sa ganito, nakikita naman natin mga boss, tumama na naman tayo, no? So, magmula dito hanggang dito, meron siyang distance na 90. Offset na naman tayo. Tapos dito na naman, 20 na naman. Pagdating dito, 60. Ayun, na. So, match properties tayo. Dapat gawin nating line yung mga ito kasi hindi center line yan, no? So, ayun mga boss, no? Kung titingnan natin, nakagawa na tayo ng mga line by offset, no? Hanggat maaari, offset ang gagamitin natin, hindi copy, no? So, pagdating naman dito mga boss, gagawa tayo ng guideline. Mag-offset din tayo ng 130. Sundan natin yung plano, no? 130. Magmula rito hanggang doon, no? Tapos another 20. Ayun, no? So, ibig sabihin mga boss, ito yung nagiging butas, no? Ito yung nagiging butas nitong gripo. Ayun, no? Yung labasan ng tubig, ito. Ayun, no? Puputulin ko na rin ito. Tsaka ito. Tapos, sa banda rito, magpipili tayo, ayun, no? Dito, no? Pili tayo ng, ang radius ay 20. Ito. Ayun, no? Tapos, actually, pwede na tayong mag-dimension nito mga boss, no? Para ma-check natin kung tama, no? So, dimension tayo. Magmula rito hanggang dito. Dapat ito, 90, no? O, tama na naman, no? Magmula naman dito hanggang dito. Dapat ito ay 20. Ang dimension magmula rito hanggang dito, dapat ito ay 60. Ayun. So, tumama tayo mga boss, no? So, ngayon, ang gagawin natin, ito, pwede na nating erase, no? Ito. So, or pwede na nating itrim ito. Ayun. So, mamaya, ang gagawin natin, gagawa tayo ng guideline dito. Gawa na tayo ng guideline, magmula rito hanggang doon is 80 mm, no? So, bakit 80 mm mga boss? Ito, ang radius nito is 80 mm, yung pa-carve na yan, no? So, gagawa tayo ng 80. Ayun, no? Tapos, magsisircle tayo rito na ang radius ay 80. Ito yan, no? Ngayon, dito sa radius na 80, ito yan, no? Magpipili naman tayo rito ng 50. So, pili, ang radius ay 50. Ayun, so, pipili natin ito at saka ito. Ayun, so ibig sabihin mga boss, ito na yon, no? Magti-trim na lang tayo, puputulin natin ito. Trim natin ito. So nakikita na natin mga boss, no, yung ginagawa nating gripo, no? Kung napapansin nyo, malapit-lapit na sa katotohanan. Ito, ititrim na ito, ito. Tapos ito. Tapos ito, i-erase na natin ito, hindi na natin kailangan. Ito rin, hindi na natin kailangan ito. Ayun na yun, no? Ito, hindi na rin natin kailangan. Pati ito. Tapos i-dimension na lang natin mga boss, no? Ito magmula rito hanggang dito dapat 130 yan. O yun, nakita naman natin. Ito naman magmula rito hanggang dito, ang dimension niyan is 20. Ayun, no? So kung napansin natin mga boss, tumatama na lahat ng dimension. Pati yung mga arc dito, no? Radius, ito.
Ang dimension nito is 50, ang dimension naman nito is 80, no? Tapos lagyan din pala ng dimension nito, no? Ang radius pala nito ay 20, no? So ito 'yon. Tapos ito pala, lagyan din natin ng dimension nito. So nakalimutan kanina, no? So ang dimension nito ay ito 'yon, no? 80. Ayan, no? Ngayon check na lang natin kung ano pa yung nakakalimutan natin. Ito iksian natin para hindi sagabal, no? Pagkatapos ito pala, i-offset natin ito ng 30 kasi kalahati ng butas ng gripo ay 30, no? Tapos ito 30 na rin. Ayun, no? Tapos match properties na lang tayo. Tapos trim na lang natin yon, yung sobra na yon. So ito yon, no? Tapos ito iksian na lang siguro natin ito hanggang dito, no, para hindi sagabal, no? So mga dimension, so ano pa ang i-check natin. So yung mga dimension wala naman nang nakalimutan. Pagkatapos dito ito extend natin, no? So, ayun mga boss, no? Sana i-practice nyo itong ginawa natin para pagdating natin sa mga advanced drawing at mga malalaking plano, no? Ng building at kung ano-ano pa magawa natin. Mag-i-start yan mga boss, no? Dito sa mga exercises natin, no? Dito sa AutoCAD. Kung nagustuhan nyo mga boss itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.